Ngayon ito, balik muna tayo sa may pinakamamahal natin, Ace na LX20. Okay, singit muna tayo nito. By the way, shoutout and then maraming salamat sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Ito guys, sa totoo lang, nagawa ko na ito past 2 years siguro, or basta kulang 3 years na. Kasi nung doon pa to sa may kabilang shop ko ginawa. Andun pa, dating, yun sa may baba pa, yung lumang shop ko, o sa dati kong shop. Ngayon, ang nangyari, ito guys, may kwento ko lang kumbaga, napalagkataon, meron lang tayong ikikwento ba bago natin i-repair to. Kung bakit nasira ito, pinahiram doon sa tropa. Pinahiram sa tropa, may party o anuman, hanggang sa bumigay daw yung isang channel. Bumigay yung isang channel. Ngayon, hindi dinala rito gagad sa atin. Binagawa sa ibang technician hanggang sa dineclare na papalitan daw yung board. Okay, papalitan daw yung board kasi puro na daw kalawang yung pyesa. Okay, pyesa ng board. Ngayon, yung pinalit is board din naman ng LX20 o Ace na CA3. Basta kasi Ace na CA3 and then LX20, halos isa lang naman ng board yan. Kahit yung LX20 isa lang Ngayon, pinalitan. Ang atin, ang repair ko is naka-fix bias na yun Kasi kapag ni-repair ko yung isang LX20, automatic, fini-fix bias ko yan. Tapos nilalagyan ko siya ng fuse. Okay, yung fuse nandyan naman, working. Ngayon, ito yung kabilang side na ni-repair nila. Ayan. Na board lang din naman ng LX20, kaso hindi siya naka-fix bias. Ayan Yan yung trimmer, nandyan yung trimmer. Ngayon, ang nangyari, bumigay daw agad. Ngayon, hindi na binalik ng may-ari doon. Kaya dito dinala sa atin. Ang mali daw, medyo nagalit kayo yung may-ari nito kasi bakit daw doon dinala sa iba nang nanghiram sa kanya. Bakit daw kagad dito dinala. Ito guys, inulit natin. Ako lang naman to yung hindi tayo naninira. Kumbaga, kwento lang natin yung kwento sa atin ni Bossing. Diba? Kahit para paano may idea kayo. Hanggang sa bumigay. Ngayon, ito magiging klabasan. Pansinin nyo. Ito yung board na sa stock niya. Stock niya ito. Mapapansin nyo, umilaw yung umiilaw yung dalawang pula Okay, meaning working yan, good yan. Dito hindi umiilaw, isa lang yung umiilaw Yung sa baba lang yung umiilaw, sa taas hindi umiilaw. Kapag hindi umilaw yung dalawang ilaw niyan, hindi gagana yan. Okay, hindi gagana yan, maniwala kayo sa akin. Kailangan dalawa yung ilaw para gumana siya. Ngayon, sukatan natin ng biasing para may pakita sa inyo na kung anong kinaibahan ng biasing nila. Okay, sa gumagana at hindi. Okay, ayun, may warranty sale pa nila Nakalas natin yung board ng channel 1. Okay, ito i-fix bias natin to. Kung ano yung ginawa natin dito, kung ano yung value na ginagamit natin dito, siyempre yun din yung ilalagay natin. 1.8K, tapos dito 200 ohms na ilalagay natin dito. Pasensya na kayo, naka-GoPro tayo ngayon. And then hanapin ko kung ano yung dahilan kung bakit isa lang yung umilaw dito. Baka mamaya may sira na transistor maliliit or kinakalawang, o sa double check ko. And then kung ko muna to, i-fix bias ko muna. Hindi ko nakakalasin yung board. Try ko munang sige, kalasin ko na nga. Kinalas and then fix bias ko muna siya. Ayan, 1.8 dito, 1.8K, tapos 200 ohms diyan. 200 ohms, 1.8K. Ito siya, on trimmer na to. Tingnan natin kung ano magiging kabasan niya. Ayan. Ngayon, switch on natin. Wala, hindi pa rin umiilaw yung ilaw. Ngayon, tingnan natin kung may bias siya or wala. Dito, mayroon na. Meron naman bias. Okay, meron na siya 0.25. Nasa around 0.3 yan. Ito yung stock. Okay, halos pares lang. Mababa pa konti ito. Parang may problema talaga. Okay, pero meron na siyang bias. Pero hindi pa rin umiilaw yung ilaw. Dapat umiilaw yan. Hindi pwedeng hindi umiilaw yan.
suyurin ko muna. Kunting problema pa. Tinanggal natin yung ilaw. Pundi pala siya. So, pundi oh. Yan, itong maliit na to. Ngayon, ito ipapalit natin. Ito, bagong bago. Maba pa yung tangkay niya oh. Ngayon, pakita ko sa inyo ha, na pundi siya. Kaso lang, gagalaw to. Okay. Dito. Okay, baliktad. Dito. Pansinin nyo, umilaw yan oh. O diba, kumikindat yung ilaw. Kasi hindi natin maipit ng todo eh. Yan, meron siya good oh. Ilaw diba? O yan. Eto ay pundi. O, hindi siya umilaw oh. Ngayon, palitan muna natin. Palitan natin to. Tapos, tingnan natin kung ano magiging kalabasan niya. Kung gagana ba siya or gagana ba siya. Okay, palitan ko muna. Hindi, ito kanina sabi ko 1.8 yan. Ito 1.8k ito dito. Tapos ito is 200 ohms. Same lang naman dun sa may kabila. Pares lang sila nyan. Okay, ilagay na natin yung ilaw. Okay, ito yung yung ilaw na kanina oh. Pundi. Ngayon, switch on natin. Tingnan natin kung ilaw siya. Okay. Ayan oh, umilaw na siya oh. 'Di ba? Dalawa na yung ilaw oh. Dalawa. Pansinin niyo yung bias niya. Kanina medyo mataas to dito ah, compare dito sa kabila. Alam mo yung tabing yung biasing niya. Ngayon, ito siya. Mabaliktad. Teka lang. Dito. Ayusin natin. O, tingnan nyo. Nasa 0.24 lang ah. Diba? Ngayon, ito yung sa may kabilang side. Halos parehas lang oh. Okay? Halos parehas lang sila oh. Meaning, may kwan pala talaga. Epekto yung kwan. May epekto yung ilaw. Okay, napundi yung ilaw niya. Ngayon, bago natin balik sa heatsink, pwede naman ito lagyan ng audio eh. Tingnan natin kung tutugtog siya or wala. Bago natin ibalik sa heatsink niya. Okay? Naglagay na tayo ng speaker. Okay? Ayan, dalawang speaker, dalawang input. Ay, laptop natin. Papatapos na naman siya. Okay, ayan. Ngayon, on natin. Kailangan patugtugin muna natin siya, patulugin muna natin bago ibalik sa heatsink kasi baka may walang audio tapos balik natin sa heatsink, di sayang naman yung oras natin. Okay? Yan, kailangan umilaw talaga yung dalawa na yan. Ilaw yan, ilaw dito. Okay? Ngayon, ayun oh. Huwag na natin patagalin kasi iinit tong mga OPT nya. Ayun oh. Okay, may audio na. Ngayon, pwede na ibalik yan sa may heatsink. Okay, balik natin sa heatsink. Tapos, yun na, finalize na natin. And then, kunting linis na lang ng mga fan nya. Na ilagay ko na sa may heatsink. Tinornilyo ko na nga agad oh. Tuwala naman ako na mabubuo na yan eh. Or matutunog na. Inulit natin ha, naka-fix bias na ito ha. Ito, differential to eh. 200 ohms, tapos 1.8 yan. 1.8, 200 ohms. 200 ohms, 1.8. Okay, ito yung dati pa natin ginawa to. Ngayon, ito may speaker na nakakabit, hindi may audio input. Ngayon, laptop natin, gumagana yan. O natin. Okay. Kabisado ko na ito eh. Meron pa nga ako isang gawain doon oh. Tagal na rin yan doon, nabulok na. Ayan. Makapirate tayo. Okay, working na. Yun lang. Ginawa natin. Tataka ko bakit binaltan nila ng board. Pwede naman i-repair yun. Sa totoo lang guys, ako kasi yung tao or ako yung technician na kung maaring gawan ng paraan, masabi natin, butas nga. Marami nga akong video na sa mga taga-subaybay natin, diba? Alam niyo naman, marami akong video na in-upload na nag-repair tayo ng mga butas na board. Okay naman, nagagawa naman natin. Kapag totaling hindi na kaya, doon na lang natin, o doon na lang ako
sasabi sa may-ari na hindi talaga kaya. Yung mga totaling butas na. Pero yung mga kalawang-kalawang, siyempre gawa natin ng paraan. Kasi pag magpalit ka ng board yan, matik, siyempre malas malaki sisingil mo sa may-ari. Kasi nga, papalitan mo siya ng board eh. Na aaray naman yung may-ari. Kaya kung maaari, gawa natin ng paraan. Okay, yun lang. Kaso nga lang, siyempre may bawat technician is may kanya-kanya naman tayong diskarte. Okay, yun lang. Sana nakapagbigay ideya tayo. Kailangan umilaw yan, dalawa na yan. Dalawang ilaw, gumana yan. Pag hindi gumana yung isa, ibig sabihin may problema yan. Hindi siya tutunog. Okay, yun lang. Ace Style X20, wala daw audio yung isa, ano man yan. Okay? And then dahil lumabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, baka naman paki-subscribe na ang YouTube channel natin. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? God bless and then peace natin lahat.